Tara, samahan nyo kami sa gala na walang destinasyon. Hindi alam kung kailan uuwi. Basta ang gusto lang namin ngayong araw na to, enjoyin yung moment na magkasama kami at susulitin yung mga magagandang view sa paligid. Ito na nga yung pangalawang araw na gumala kami ni Norme na kami lang. Grabe, ang simple lang ng bagay na to, pero alam nyo ba, nakaramdam kami ng kapayapaan sa sarili namin. Yung bang wala kang hinahabol na oras or gagawin, yung pagising na pagising mo, wala kang iisipin na listahan na kailangan mong gawin sa araw na to. Ang nasa isip lang talaga namin ay enjoyin ang mga bagay-bagay na andito ngayon. Minsan sa buhay natin, kailangan din pala natin to. Yung gala na at peace ka, may ibang gala kasi na parang nakaka-stress. Yun bang imbis mag-enjoy ka, parang hindi naman nag-e-enjoy? Basta ang hirap i-explain. Basta kahit simple lang tong gala na to, masaya kami. Sobrang tagal na din kasi namin to pinaplano para sa sarili namin. Kaso nga lang sa sobrang busy ay hindi namin nagagawa. Hay nga pala dito kay kuya na nagbabay. Marami mang hindi nakasuporta sa kung anong meron kami ni Norme. Magpapatuloy at magpapatuloy pa rin kami. Ang dami na namin pagsubok na napagdaanan. Ang dami na namin na sakripisyo para dumating dito. Ngayon pa ba kami susuko dahil lang sa opinion ng iba? Ayaw na din kasi namin mabuhay na nakabase sa satisfaction ng ibang tao. Kasi isa lang yung buhay natin. Hindi lang to basta about sa relationship namin ha. In general, sa lahat ng ginagawa nyo sa buhay, may masasabi at masasabi naman talaga yung tao, kamag-anak nyo man, kapitbahay, kaklase, katrabaho, o ano pa yan. Kasi nga, you can't please everyone. At dahil sa mga opinion nila sa ginagawa mo, nawawalan ka na ng gana at feeling mo walang nakakaintindi sa'yo. Pero kasi hindi mo naman kailangan ng approval ng ibang tao. As long as wala kang inaapakang tao or wala kang inaagribyado, gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Oo, mahirap gawin. Mahirap maging matapang. Lalo na pag hindi ka suportado ng pamilya mo, kaibigan mo, or mga taong malalapit sa'yo. Pero kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Anyways, ito na nga, nagbabiyahe na kami ni Norme papuntang Maragusan. Ang estimate na oras na pagbabiyahe namin ngayon ay nasa 3 hours. Hindi kami sure kung mag-overnight ba kami doon or ano. Enjoy na lang muna namin yung biyahe. Ano iniisip mo? Ano iniisip ko? Nung pag-blow mo niyan? Iniisip ko yung hangin ko kulang na. May butas, May! May butas! May! Hangak ba yung kayo, May? Habang nagpatuloy nga kami sa biyahe namin, may mga nadaanan kami na binigyan namin ng pang-snacks. Kasi wala lang, trip lang din namin. Ang ganda nga ng view dito sa Maragusan, alam nyo ba? Kung sa Luzon, meron kayong Baguio, dito naman Maragusan. Kasi itong lugar na to, malamig din. Nabutan na nga kami ng ulan, hindi ko alam. Tuwing pupunta kami dito, uulan talaga. Or ganito lang din talaga yung panahon dito kasi mataas na part na to dito. Grabe, kahit saan talaga dalhin si Abante, kayang-kaya. May pupuntahan nga kaming isang spot dito na nakita namin sa TikTok na maganda. Susubukan namin kung pwede bang mag-car camping doon. Kasi nga, car camping talaga yung trip namin ngayon. Sana nga ay makahanap kami ng magandang spot para syempre makapagpahinga tayo at makapag-relax. Tignan nyo, sa sobrang papasok dito, wala tayong nakasalubong ng mga sasakyan or mga tao. Pero grabe, sulit na sulit talaga yung view dito. Kaso nga lang sa pagpunta namin dito, hindi pala pwede mag-car camping. Kailangan mo talagang mag-rent ng room. Kaya naman, naghanap na lang kami ng spot kung saan kami pwede makapag-relax ni Norme. Sa gilid ng daan lang din to. Gusto din sana namin mag-set up dito na parang nagka-camping kami. Kaso nga lang, kulang-kulang na yung mga gamit namin. Kasi yung mga upuan na nabili namin sa surplus dati ay nasira na. Nakapag-decide kami ni Norme na kumain na lang kami ng melon na nabili namin nung nakaraang araw. Buti na lang, Girl Scout tong babaeng to. May dalang kutsilyo. Kaso nga lang, hindi talaga yan pang tad-tad. Napakalamig na nga ng lugar. Umaambon pa. Pero okay lang kasi napakaganda talaga ng view. Ibang-iba talaga sa personal. Grabe, ang sarap talaga ng ganitong banding. Tapos yung taong mahal na mahal mo pa yung kasama mo, char! At dahil nga hindi kami nakapag-car camping doon, naghanap kami ng ibang spot. Kaso nga lang sa napuntahan namin, hindi din pwede ipasok yung sasakyan. Kaya nag-U-turn na lang din kami agad. At bumalik sa main road, nagbabasakalin ay may makikita kami magandang spot para pag-overnightan namin or kung ano ba yung matitripan namin. At parang itong gulay na nga yung napagtripan namin ngayong araw na to. Dahil nga medyo mura yung mga gulay dito, bumili na din kami para pang konsumo namin. Di namin alam, basta mas gugustuhin namin yung ulam na gulay kaysa sa mga fast food. Dinodo na nga namin kasi minsan lang din kami makapunta sa lugar na to. At habang namimili nga si Norme ng mga gulay ay may mga nakakilala sa amin dito. At gusto nilang magpa-picture at sino ba naman kami para tanggihan sila. Syempre picture tayo uy. Ang saya nga ni Norme dito kasi ang laki daw ng storage namin para sa mga pinamimili namin ng mga gulay. Napagod nga kami sa ilang oras na biyahe kaya naman nagpahinga muna kami dito sa gilid ng daan. Ang kagandahan dito sa setup kay Abante, nasa likod na yung higaan mo. So kung gusto mong humiga or matulog, magpa-parking lang tapos
diretso na higa dito, uy. Akala ko nga matutulog kami, kain pala yung pinunta namin dito sa likod. So yung gala na to, kain, tulog, biyahe talaga. Pero ang saya. Tingnan nyo naman yung girlfriend ko na driver, napagod talaga siya sa kakadrive. Ang dami niyang kinain, oy. Di niya din alam sa sarili niya kung ano yung uunahin niya, kain or tulog. Napabangon nga siya nung tinawag na siya ng kalikasan. At dahil nga no choice tayo at ihihina nga daw siya, dito na lang siya umihi. Nasobrahan na ata to sa ka-Girl Scout si Norme. All you gotta do is... Wala, tumitingin na yung mga tao. Ana, ba't ang bilis mo natapos? May wala po! Ayaw, baka yung napay tao. Bullshit, yung kamay ba? Mal. Balik na naman kami sa daan, pero grabe, parang wala nang planong huminto yung ulan. Kaya naman sad girl tong kasama natin. Dahil nga hindi tumitigil yung ulan dito, nakapag-decide kami na hindi na lang kami mag-overnight dito sa Maragusan. At umuwi na lang na matiwasay dito sa amin. Pero malungkot pa rin yung isa, tignan nyo naman. Gustong-gusto niya kasi mag-car camping, kaso nga lang hindi nangyari. Hindi namin nalatag yung tent sa taas. At ito na nga yung pinamili namin sa Maragusan, yung pasalubong namin kay mama. Bulaklak pa rin naman siya, kaso nga lang makakain na bulaklak. Ilang oras lang din kami nagstay dito at umuwi na kami sa Tagum City at pag-uwi namin, binaha na kami.